Dumako ho tayo sa pangatlo nating topic mga boss, yung kay Imee Marcos. Kay Manang, Manang eto ka na naman, eh. Manang, eto daw ho, oh, may sinasabi si General Bronner patungkol po doon sa Sonic Boom ninyo. Hmm, eto kasi yung unang pahayag ni Imee Marcos mga bossing. Natatakot talaga daw ho siya, natatakot talaga ako. Habang umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile o yung sonic boom mga kababayan. Ang plano air. Yan ho yan kung hindi nyo pa napapanood. Ang plano air at ang planong yung hypersonic missile ay nakatakda na yung 25 na target nila. At mismo pong China, mga kababayan, sinabi nilang wala kaming threat na ginagawa na gano'n, walang gano'n, 'no. So, sa China pa lang sopla na. Eh, siyempre po masyadong nakakaalarma mga bossing yang sonic boom ni Imee Marcos mga kababayan. Naalarma po pati po ang AFP natin. Ang depensa natin ano sabi dito ni General Bronner? Ako mismo hindi ko nakita yung sinasabing report na 'yan, eh. Ibang kla ibang klase si Senator Imee Marcos mga bossing. Malupit ho, mas nauuna pa talaga sa ating AFP. Oh, ha? Eh, baka nga nauna lang silang tumahi nung istoryang mga ganyan. Baka nga ho, nauna lang nilang imbentuhin yung mga istoryang ganyan ho, mga kababayan. O biruin mo, meron siyang nakitang ano, plano ng incheck ng Chinese. Tapos sabi ng China, "Wala kaming pinaplanong ganyan." Tapos ang makikita ho nating mga balita, mga kababayan, eh, ano, oh, ang de-escalation po ng tensyon sa West Philippine Sea. Tapos kay Manang Imee, eh, paangat ng paangat, eh, at meron ng bombahan ho, mga kababayan. May sonic boom na. Kaya nga po sabi ni General Romeo Browner mga kababayan, "Eh, halika ipaliwanag mo sa amin 'yan para mas malinawan kami sa inyo." Maite Baisa, Janice Bailon, shoutout sa inyo. Mark, I love you. I love you too, Janice. A missile attack is a possibility, 'no, posibilidad. Ang isa pong puwede nating, gawin is to harden our facilities. Na-alarm naman na po ang ating, AFP. We protect our facilities from possible missile attack. Saan kaya talaga nakuha ni Manang Imee yun, mga bossing? Sa tingin ninyo po, kay Maharlika siguro talaga, eh, 'no? Kay Maharlika talaga siguro. Janice Bailon, pakis nga. Naku, may pakis ka pa. Pauwi na ako diyan, hintayin mo ko. So talaga, oh, mga boss, ako ho, seryoso ako dito sa panawagan ko, na talagang paimbestigahan po si Manang Imee. Talagang pigain ho si Manang Imee kung saan niya nakita itong pananakot na sinasabi niya, 'no, sa madlang people, mga kababayan. Kasi ho hindi ho basta-basta 'yan, baka totoo yung kanyang mga sinasabi na meron talagang mga sonic boom na 'yan, eh, tayo po ang nayari. Tayo po ang delikado. Kaya kung talagang concern sa mamamayang Pilipino si Senator Imee Marcos, dali-dali siyang pupunta at dali-dali niyang ibubuko at isisiwalat kung ano yung plano. Kesa naman po biglang isang araw may bumagsak na mga sonic boom sa Pilipinas, ay naloko na, huli na ang lahat. Oh, tama ho ba ako? Kailangan talagang pigain na agad-agad ngayon pa lang. Sabihin niya na, hindi yung pa-surprise pa, hihintayin pa next week, hihintayin pa yung ganito, pa-blind item pa. Eh, pagka ho ang pinag-uusapan, eh, ang buhay na ng mamamayang Pilipino, mga boss, wala na hong gano'n-gano'n dapat. Dapat ho, eh, mabilisan na. Yan nga din ho ang iniisip ko, Balaltis, eh, Balatis, 'no? Galing siguro ang utos kay Digong. Dahil ho yang mga yan,
Yang grupo ni Duterte ho, mga kababayan, ang ginagawa nila, tinatakot nila ang mamamayang Pilipino na kesyo daw isinusulong o isinusuong ho sa digmaan ang bayang Pilipinas ng ating pangulo para siguro, naku, ganito lang pala gagawin nitong presidente na 'to." Ipapahamak lang pala tayo sa digmaan nitong presidente na 'to, magbaklas na tayo ng suporta, pababain na natin bago pa magdigmaan. Gano'n 'yun, eh. Sorry, hindi kinagat ng taong bayan at ang mga nat na na at ang mga natakot lang ho 'no, yung mga bantot vloggers at yung mga bantot supporters po. Maite Baisa, ipinanawagan na rin, Boss Mark, na 'wag iboto si Manang Imee. Sorry, loyalist ako pero naging panggulo na lang si Imee. 'Di ko siya naintindihan. Kaya hindi umaangat ang Pilipinas, sabi ni Musang Taekwondo Plus. Sa dami ng kaso ni Digong, tegi na siya, 'di pa tapos yung hatol sa kanya. Ha? So dumako ho tayo. Mabilis tayo ngayon kasi may pasok ho tayo, mga bossing, eh. May pasok ho ako. Baka pagalitan ako ng boss ko 'pag hindi ako pumasok ngayong araw. Eto, oh, yung sagot ni Bongo 'no, sa kaso o ikinaso sa kanya ni Senator Antonio Trillanes, mga bossing. Okey. So eto po yung sabi ni Senator Antonio Trillanes kung bakit siya nagkaso. "Ako po ay nag-file 'no, ng plunder case laban kay Duterte at Bongo. Kaugnay sa amalyang pag-award ng 184 government projects na may halagang 6.6 billion sa mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo from 2007 to 2018." Siguro po walang ano, mga kababayan, siguro ho walang mga nangyaring bidding, ano? At sabi nga ng dating, Senador Trillanes, kapagka ginamit mo ang posisyon mo para makinabang sa pera ng taong bayan, pasok 'yan sa plunder case, mga bossing, 'no? Kaya po tumungo ang senador doon sa DOJ, ganyang kakapal po yung hawak niyang mga papeles at mga ebidensya. Kaya sabi ko, naku, sandamakmak siguro ang ebidensyang hawak ni dating, Senador Trillanes, mga bossing. Kasi yung mga ganyang mga proyekto ho kailangan may mga bidding, dumadaan sa tamang proseso, baka 'no, baka dahil nakaupo si Senator Bongo at si Presidente